Damas y caballeros, we are testing our Insta360. Actually, binili natin ito para sa walk the talk segment ng vlog natin. Yung we discuss issues of the day. May construction dito, kaya maingay kami. We discuss issues of the day while walking, ha? Kasi sayang rin na yung time ko sa brisk walking, sayang rin. Kasi yan, no? Yan ang VinFast na car ng Vietnam. So, yung anak ko kasi, yung take over sa PR firm ko, ay isa sa mga clients niyan. EV, magaling ang VinFast dyan. Maganda siya. Parang comparable na sa mga Chinese electric cars, rechargeable cars, comparable na doon. So meron na siya mga ibang EV companies naging client noon, at they were good, at pero hindi expected ko na yung mga bansa na makagawa ng ganong produkto. Pero nung una ko tiningnan yung itong mga VinFast sa cars, na nalungkot ako. Kasi isipin mo yan, ang Vietnam, syempre after the war with America, na nagkagulo sila, naging communist country, kumaga baksak na baksak sila. Mas progressive pa tayo sa kanila, halos kulelat na sila dahil hindi sila close to the West. And then suddenly, just a few years ago, open na sila to commerce, pagkatapos open sila to investor, ganon. Katapos yun, nakatulong rin sa kanila na sa kanila lumipat yung mga Chinese factories. Para hindi naman Chinese, pati American, pati European. So ngayon, biro mo, meron na silang kotse na EV made in fact, maganda yung nila dito, yung marketing strategy, yung sila sa nag-tie up sila sa mga taxi companies, kaya marami kayong makikitang VinFast cars as taxis, So nung dinala siya dito ng anak ko, medyo nalungkot talaga ako. Kasi isipin mo, a few years ago, yung Malaysia, neighbor natin, na hindi na overtake na rin ang Pilipinas sa ekonomiya, sa tourism and everything, sa technology, ay meron sila photon wira na noon pinagtatawanan na natin. Pero ngayon paganda ng paganda siya, at naging mas comparable sa mga Japanese and Korean cars. And then yun, ito naman, VinFast, supported by the Vietnamese government. So ang Pilipinas, anong meron ng Pilipinas? Wala. Wala, Scandals ni Sara Duterte, scandals ni Digong, patayan ni Digong. Walang Vietnam nalalagay sa news dahil sa mga investment sa kanila ng mga big companies. Tayo nalalagay sa news dahil sa ICC trial ni Duterte.
So which is very which is, you know, negative, which is not helpful. So what have we what happened to the Philippines? What have we gone into? Wala nang katapusan yung mga scandals. Ngayon naman yung flood control, na kung saan malaking problema si President Bongbong Marcos. Kasi ang mangyayari nga dyan, parang, well, dahil yung mga nakita nyo maingay rin sa Justice Committee, karamihan doon sangkot rin sa flood control anomaly, sangkot rin sa mga insertions, sangkot rin sa mga allocable funds, according to the Cabral list. Pero walang choice si Presidente. Parang under the gun si Presidente. He needs them. He needs their votes. Kita nyo, 54 bumoto finding the impeachment complaints against Sara sufficient in form and substance. So pwede ba niya habulin naman kaya? Pwede ba niya, you know, can he go after them? Siyempre hindi yan boboto for the impeachment ni Sara kung naharap sa kaso. So yung mga bumoto, yung ilan dyan bumoto in exchange, hindi na ipepursue, or hindi, kung may kaso man sila sa ombudsman, hindi na sila ididiin ng ombudsman. So parang sinacrifice yung kaya wala na kayo narinig halos sa flood control aso yan ng mga construction workers. Wala na kayo narinig gaano any announcement man or major development sa flood control. Lumipas na yung Disyembre. Siguro baka abot pa rin ng next December, saka pa ma-spend ng Christmas sila Jinggoy, sila Chis Escudero at Joel Villanueva sa kulungan. So wala kaya nga pinatay yung ICI. Kahit meron nag-resign 2 members, hindi na in-appoint iba pa. Marami naman magagaling na members dyan, pero halata talaga pinatay. So yun that's the reality, that's the reality ng politika natin, which is very deploring, which is very sad, no? Na you have to give up something for something. I understand naman yung predicament ni President Bongbong Marcos, pero sayang lang kasi malulusutan nito ang mga pagnanakaw na ginawa nila. Malulusutan nila they can get away with the crime. They can get away with the loot. Malusutan nila yung mga posibleng plunder, malversation of public funds, and other cases that can be filed against them. So this is the sad reality na good morning. Palusot sila sa mga flood control issues para lang bumoto sila for the impeachment of Sara Duterte. Kung pwede lang sana ganyan na strategy ni President Marcos. Kung pwede lang
Huwag muna niya habulin habang kailangan niya yung boto nila. Pero down the line, kung na-impeach na si Sara, saka na niya habulin. Sana ganun para mapanagot naman yung mga magnanakaw, yung mga gumawa ng krimen, at sinira yung fiscal stability natin. Isipin nyo na lang kung yung trillions, almost 2 trillions na napunta sa flood control anomalies, allocable funds, insertions, kung ginamit na lang yun to support the development of a true Filipino car, true Filipino car, na like VinFast, like Photon ng Malaysia, pero wala napunta sa bulsa. So how can we become progressive? Isipin nyo na lang kung i-develop nila like Tamaraw, pero lahat gawa sa Pilipinas, diba? Tagal-tagal na lang ng mga yung Saraw, hindi yung kahalang sa atin pagkatapos lahat, at ang pangit patingnan, hindi talaga world class ang dating, hindi pa aircon, ganon. So sana doon marami mga kwan dito para sa construction site, hindi muna sila makapasok para hindi magising yung mga ibang residents dito. Hindi muna sila makapasok para hindi magising yung mga residente. So ayan, tayo muna sila. Okay, so yun ang isipin mo, no? Yung mga tayong ordinary Filipino, we just want to have a good living. We just want to have a progressive living. Yun nga, balik tayo doon sa Filipino car. Kung binuhos yung pera sa mga ganyan, ang dami sanang trabaho. Makikreate yung mga car factory. Marami sanang trabaho makikreate sa mga display centers ng mga cars na yan. So sayang. Good morning. So sayang yung opportunity to become progressive, opportunity to help our countrymen by giving them jobs and business opportunity, tulad ng ginagawa natin sa negosyo natin sa Zamboanga. Kaya nagsasacrifice tayo doon to be able to provide jobs to about 30 families, and also to be able to help stabilize the lives of 30 families, kasi 30 direct and indirect employees ang employed doon sa East Zamboanga Business and Events Place, mini mall ni BAT and Event Center sa Zamboanga. So isipin nyo na lang kung we can do that all over the country through. Okay na madam, bababa na ako. Morning sir. Morning. through Madam, through the development of a truly Philippine car. Sana yun na lang ang pinag-aawayan dyan sa Senado, sa Kongreso, kung magkano sa national funds dapat i-allocate sa development of a truly Filipino car. Hindi yung puro pagnanakaw, puro
Siyempre, ko naman, alam nyo naman, consistent naman tayo na dapat habulin yung mga Duterte for their crimes at yung mga nagnakaw rin, ang mga kaalyado ni President Marcos, kamag-anak sa flood control anomalies. Pero we have to admit it's taking all our time, energy, to follow through with the investigation. Sayang kasi the world is passing, the other countries are passing by, becoming more developed than the Philippines. And kung ang mayroon sila mga discussion sa kwan nila, sa mga parliament nila, sa mga Senate and Congress, it is on healthcare, pinag-awayan nila sa halaga, malaki ba o maliit, ibigay sa healthcare, sa pinag-awayan nila sa budget. Dito sa labas na tayo, balik na tayo sa loob ng subdivision. Morning. Actually itong subdivision namin, kwan ito kwan pala siya, hindi sinabi ko nung una, 400, 600, almost 700 hectares. Kwan talaga siya, township. This is the biggest project of Philinvest land. Mga lupa dito, minimum ang cut 700,000, 700 square meters, 780, 750. Nagkaswerte tayo, nakabili tayo ng 2 lots, kaya meron tayo mini forest sa likod. Hello. Morning. Yan, masarap yan, suman. Kung pupunta kayo dito sa morning. Thank you. Andito kayo ulit. Next week ang ano ko. Nag-greet kita Oo nga. Nakita mo. Thanks so much. Constantino, no? Yes, Robert Constantino. Morning, Robert. Sige. sir. Okay. Robert. Ngayon, kasama na siya sa video natin. From the US of A, Pabalik na daw siya. Pabalik na siya next week, So, ayan. Kaya, morning. Kaya gusto natin na, kaya bumili tayo itong camera na to. Kasi, bulky talaga yung gumamit ka ng morning. Gumamit ka ng cellphone. At ito, kahit anong direction, pwede mo siya itutok. Pwede mo i-capture. 360 talaga. 360 sa harap ko, sa likod ko, sa side ko. And then sa post editing na lang ang itutok ko kung saan side gusto ko. Pero sa pre-editing at true capture niya, lahat kina-capture niya. Talagang 360. So, yan. Okay. So, yun ang siguro paunang morning. Thank you. Paunang vlog natin sa Walk the Talk segment ng vlogcaster. Actually, naglalakad ako dito mga 1 hour to 1 hour and a half. Nagkaka 6,000 steps para full exercise talaga. Full. Saka hilly. So pupunta tayo sa hilly part, punta tayo sa hilly area. So yan, Timberland Heights. Noon di ko ito binabanggit for security reasons, pero di bale na, siyempre nakikita nyo na lahat ng mga signs. Pero okay naman, safe naman kami dito. Dadalawang
marami mga security checkpoint dadaan ka bago makarating sa amin. Hingi ka pa ng clearance sa una pa lang. Tawagan kami. Siyempre, kung hindi namin kilala, hindi namin papasukin. So, yun. Okay. Andito na si Haring Araw. So, yan. Ganyan ang gagawin natin sa walk the talk. Ngayon lang, medyo wala talaga akong specific topic in mind dahil gusto ko lang ma-test itong Insta360 camera. Pero yun ang reflection natin, paano na pag-iwanan na talaga tayo ng mga ibang bansa, but then no end in sight. Kaya we have last chance to make things better sa 2028. And let's do that. Okay? So ito na muna, testing ko rin yung camera ko, camera mic. In case mahina siya, pakilakas na lang yung mga volume. O sige, hanggang dito lang tayo. Tingnan natin mamaya, baka meron pa tayo other reflections to make dito sa morning walk the talk segment ng program natin. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much everyone for joining me in this vlog. And see you in my next